Ngayong 2025, malaking pagbabago ang nangyayari sa Universal Social Pension o USP na hatid ng gobyerno para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Hindi na kailangang magduda kung kasali ka o hindi dahil ngayong taon mas pinaigting ang proseso para matiyak na walang mapag-iiwanan. Kung matagal mo nang hinihintay ang dagdag na tulong, oras na para malaman mo ng eksakto kung magkano ang maaari mong matanggap at paano ito maaabot sa iyo ng mabilis at madali. Alam natin na para sa marami malaking tulong. Ang pensyon ito, lalo na sa mga wala o kulang ang ibang benepisyo mula sa SSS o GSIS. Kaya naman importante na may malinaw tayong impormasyon, hindi ang mga haka-haka o maling balita lang na nagdudulot ng pagkalito. Sa video na ito, bibigyan kita ng kompletong gabay kung sino ang kwalipikado, ano ang mga bagong alituntunin ng Universal Social Pension at paano ang proseso ng pag-apply para masiguro mong hindi ka mahuhuli sa mga pagbabago. Kasama rin dito ang mga updates tungkol sa halaga ng pensyon. Ngayong taon na inaasahang mas tataas para mas makatulong sa iyong pangaraw-araw na pangangailangan. Hindi lamang ito basta pera. Ito ay isang karapatan na dapat mong malaman kung paano kunin at gamitin para mapabuti ang iyong buhay bilang isang respetadong lolo o lola. Kung gusto mong malaman ang totoong detalye tungkol sa Universal Social Pension 2025, panatilihin ang panonood hanggang dulo dahil ihahain ko ang mga step-by-step na hakbang at mga tips upang maging handa ka sa aplikasyon. At kung may kilala kang iba pang mga senior citizen na naghahanap ng ganitong impormasyon, i-share mo ang video na ito para makatulong tayo sa isa't isa. Tiwala ako na matapos ang video na ito, magkakaroon ka ng malinaw na direksyon at mas mapapadali ang pagkuha ng karapatan mong benepisyo. Kaya simulan na natin ang paglalakbay tungo sa mas ligtas at mas maayos na kinabukasan. Ngayong nalaman na natin ang kahalagahan ng Universal Social Pension o USP, pag-usapan naman natin ng mas malalim kung paano ba talaga ito gumagana at ano ang mga pinakabagong update na dapat mong malaman ngayong 2025. Sa bawat taon, ang gobyerno ay patuloy na pinagbubuti ang sistema upang mas maraming senior citizens ang makatanggap ng tulong na ito. Kaya naman hindi lang ito basta pera na dumarating, kundi ito ay isang patunay na ang pamahalaan ay nakikinig sa pangangailangan ng mga matatanda. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat maintindihan ay kung sino ba talaga ang kwalipikado sa Universal Social Pension. Hindi lahat ng senior citizen ay otomatikong kabilang dito. May mga particular na criteria ang DSWD o Department of Social Welfare and Development na sinusunod upang matiyak na ang mga tunay na nangangailangan ang mabibigyan. Isa na rito ang edad na dapat ay X taong gulang, pataas at hindi dapat kabilang sa anumang iba pang pensyon o benepisyo na mula sa gobyerno tulad ng SSS o GSIS pensyon. Igwati para matlong apigyan niyo mga senior citizens na walang ibang pinagkukunan ng kita. Kung ikaw ay kabilang sa ganitong kategorya, malaking bagay ang USP dahil ito ang iyong magiging karagdagang pangaraw-araw na pangtustos. Hindi na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng panggamot, pagkain o kahit pambayad sa kuryente at tubig. Sa katunayan, maraming nakaka-relate sa hirap ng pamumuhay lalo na sa panahon ngayon na parami ang tumataas na presyo ng bilihin. Kaya ang pensyon na ito ay hindi lamang para mabuhay, kundi para mapagaan ang iyong pasanin. Ang proseso naman ng aplikasyon ay mas pinasimple at mas pinaabilis ngayong 2025. Dati-rati, kailangan pangila at mag-sumite ng maraming dokumento na kadalasan ay nakaka-stress lalo na sa mga senior citizens na may mga karamdaman o limitadong kakayahan na lumabas ng bahay. Ngunit ngayon, may mga bagong sistema na kung saan pwedeng mag-apply online o kaya sa mga barangay hall kung saan ang mga lokal na opisyal ay tumutulong sa pagsasagawa ng aplikasyon. May mga espesyal na programa rin na nagpapadala ng mga social workers para sa mga senior citizens na may limitadong paggalaw upang sila mismo ang makausap at matulungan sa pagproseso. Hindi lang ito basta tulong na isang beses lang. Ang pensyon ay buwan-buwan na matatanggap mo. Sa katunayan, inaasahan ngayong 2025 na tataas ang halaga nito upang mas makatulong sa iyong pangaraw-araw na pangangailangan. Minsan may mga katanungan kung saan ba talaga ito kukunin. Ang sagot dito ay mula sa pondo ng gobyerno na itinalaga para sa mga social protection programs. Kaya siguraduhin na ang iyong aplikasyon ay kumpleto at nasa tamang proseso upang hindi maantala ang iyong benepisyo. Marami ang nagtatanong din,
kung pwede bang sabay-sabay makatanggap ng USP at iba pang government pensions. Sa ngayon ang patakaran ay hindi maaaring pagsabayin dahil it offer na kalaan para sa mga senior citizens na hindi pa nabibigyan ng ibang pensyon. Pero magandang balita, may mga pag-aaral na rin kung paano mapapalawak pa ang coverage para mas marami pang Pilipino ang makinabang. Kaya't patuloy nating subaybayan ang mga updates mula sa DSWD at iba pang ahensya. Hindi may kakaila na may mga hamon pa rin sa implementasyon ng Universal Social Pension. Minsan may mga issue sa delayed payments o hindi. Napapasama sa listahan ng ilang senior citizens dahil sa kakulangan sa impormasyon o maling datos. Kaya naman, mahalagang maging masigasig tayo sa pag-follow up sa mga lokal na tanggapan at gamitin ang mga hotline or official websites upang malaman ang status ng iyong aplikasyon. Sa ganitong paraan, hindi ka mahuhuli sa mga importanteng updates at matatanggap mo ang benepisyo ng walang problema. Isa pa sa mga dapat tandaan ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tamang dokumento. Kadalasan, hinihingi ang PhilHealth ID, Valid ID, birth certificate at iba pang patunay ng iyong pagkakakilanlan. Mahalaga ring ay update ang iyong impormasyon, lalo na kung may nagbago sa iyong tirahan o contact details upang mabilis kang maabisuhan kung kailan matatanggap ang iyong pensyon. Kung nahihirapan ka sa mga dokumentong ito, may mga barangay officials na handang tumulong sa pagkuha o pagproseso ng mga ito ng walang bayad. Alam din natin na maraming senior citizens ang nakakaranas ng problema sa transportasyon para makarating sa mga opisina ng gobyerno o sa mga pay center kung saan nila matatanggap ang kanilang pensyon. Dahil dito, may mga programang ipinapatupad tulad ng mobile payout o door-to-door delivery upang masigurong walang maiiwang matatanda. Ito ay isang malaking hakbang upang mabigyan ng respeto at karapatan ang bawat senior citizen na makatanggap ng kanilang benepisyo ng hindi na kailangang maglakad o gumastos ng malaki sa pamasahe. Sa usapin naman ng seguridad, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng pensyon. Huwag magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi kilala o mga nag-aalok ng tulong na may kapalit na pera o pabor. Ang official na proseso ay walang bayad at ang mga authorized personnel lang ang pwedeng magbigay ng impormasyon o magproseso ng iyong aplikasyon. Kapag may duda, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na DSWD office o sa barangay upang maiwasan ang panloloko. Habang tinatanggap mo ang iyong Universal Social Pension, magandang balita rin na may mga libreng seminar at health programs na iniaalok ng gobyerno para sa mga senior citizens. Minsan ang mga impormasyon tungkol dito ay kasama sa mga announcements kapag nagpapadala ang mga ahensya ng social workers sa mga barangay. Kaya huwag magatubiling makipag-ugnayan sa inyong local health centers para malaman ang mga schedule ng libreng check-up, gamot at iba pang tulong para sa kalusugan. Hindi mawawala sa usapan ng papel ng pamilya sa pagtanggap at paggamit ng Universal Social Pension. Maraming senior citizens ang umaasa sa tulong ng kanilang mga anak o apo sa proseso ng aplikasyon at paggamit ng pensyon. Mahalaga na ang mga pamilya ay may sapat na kaalaman tungkol dito upang makatulong sa mga matatanda. Kasama rin dito ang responsibilidad na gamitin ng tama at wasto ang pera para sa kapakanan ng nakatatanda. Ang pagtutulungan ng pamilya at ng gobyerno ang susi upang masiguro na ang Universal Social Pension ay tunay na makatutulong. Kapag ikaw ay nakatanggap na ng iyong pensyon, isa pang magandang hakbang ang pag-iipon o paggamit ng pera para sa mga mahahalagang gastusin tulad ng gamot, pagkain at iba pang araw-araw na pangangailangan. Iwasan ang paggamit nito sa mga bagay na hindi kinakailangan upang mas tumagal ang benepisyo. Mitritro sa pag-usapan pakbit nopras, kasama ang pamilya o mga tagapangalaga upang masigurong maayos ang paggamit nito. Huwag kalimutang ang mga updates tungkol sa Universal Social Pension ay patuloy na nagbabago depende sa mga bagong batas at patakaran na inilalabas ng gobyerno. Kaya mahalaga na manatiling updated sa pamamagitan ng panonood ng mga ganitong videos, pagbisita sa mga opisyal na website o pakikipag-usap sa mga lokal na opisyal. Sa ganitong paraan, makakasiguro ka na hindi ka mahuhuli sa mga bagong kaalaman at patakaran na makakaapekto sa iyong benepisyo. Sa huli, ang Universal Social Pension ay isang mahalagang programa na nagbibigay halaga sa ating mga senior citizens. Ito ay hindi lamang simpleng pera kundi simbolo ng pag-aaruga at respeto ng ating lipunan sa mga taong naglingkod at nagbigay ng kanilang panahon para sa bansa.
Kaya naman samantalahin natin ang pagkakataon na ito upang mapabuti ang ating kalagayan at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Kung mayroon ka pang mga katanungan o nais malaman tungkol sa Universal Social Pension, huwag mag-atubiling mag-iwan ng comment sa ibaba. Gagawin ko ang aking makakaya upang masagot ang mga ito sa mga susunod na videos. At syempre kung nakita mong kapakipakinabang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share upang mas marami pang senior citizens ang makinabang. Tandaan ang impormasyon ng pinakaimportanteng sandata para maprotektahan ang iyong karapatan bilang isang senior citizen. Kaya manatili tayong bukas sa mga pagbabago, handang matuto at laging may malasakit sa ating sarili at sa isa't isa.